Siyam na bunga na makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Una, pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lang damdamin. Ito ay desisyon. Ang pusong may pag-ibig ay marunong umunawa, magpatawad at magmahal kahit sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. 1 Corinto 13 verse 4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Hindi naninibugho, hindi nagmamapuri, hindi nagmamataas. Pangalawa, kagalakan. Ang kagalakan ay hindi nakabase sa kayamanan o tagumpay, kundi sa presensya ng Diyos sa buhay mo. Kahit may problema, may ngiti pa rin dahil alam mong hawak ng Diyos ang lahat. Filipos 4 verse 4. Magsaya kayo palagi sa Panginoon. Muli kong sinasabi, magsaya kayo. Pangatlo, kapayapaan. Ang kapayapaan ay ang tahimik na pagtitiwala sa gitna ng kaguluhan. Kapag alam mong ang Diyos ang may kontrol, hindi mo kailangang mabahala. Ang tunay na kapayapaan ay galing sa Kanya, hindi sa mundo. 1:14 verse 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Huwag mangamba o matakot ang inyong puso. Pang-apat, pagtitiis. Ang pagtitiis ay ang kakayahang manatiling matatag kahit mahirap at masakit. Hindi ito paghihintay lang, kundi matiyagang pagsunod habang nagtitiwala sa oras at plano ng Diyos. Roma 12 verse 12. Magpakaligaya kayo sa pag-asa. Magtiis kayo sa kapighatian. Magpursigi sa panalangin. Panglima, kabutihan. Ang kabutihan ay paggawa ng tama kahit walang nakakakita. Ito ay puso na handang tumulong, magbigay at gumawa ng mabuti, hindi para sa papuri, kundi dahil ito ang kalooban ng Diyos. Galatia 6 verse 10. Kaya nga, hanggat may pagkakataon, gawin natin ang mabuti sa lahat, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Pang-anim, kagandahang loob. Ito ang pagiging maawain at mabuting loob sa iba. Ang taong may kagandahang loob ay marunong magpatawad, umunawa at magparaya dahil alam niyang ganoon din ang ginawa ng Diyos sa kanya. Efeso 4 verse 32. Maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Pang-pito, katapatan. Ang katapatan ay ang pagiging totoo at tapat sa salita, sa gawa at sa Diyos. Ang tapat na tao ay maaasahan dahil sa kanya makikita ang katapatan ni Kristo sa kanyang buhay. Lucas 16 verse 10. Ang tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa malaking bagay. Pang-walo, kahinahunan. Ang kahinahunan ay ang pagpili ng katahimikan kaysa galit at pagpapakumbaba kaysa pagmamataas. Ang taong mahinahon ay may kapayapaan sa puso at hindi madaling magpadala sa emosyon. Mateo 11 verse 29. Ako'y maamo at mapagpakumbaba sa puso at makatatagpo kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Pang-siyam, pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil sa sarili ay tanda ng tunay na lakas. Lakas na magpigil sa tukso, galit o anumang bagay na makasisira sa relasyon sa Diyos. Ito ang disiplina ng pusong sumusunod sa Espiritu. 1 Corinto 9 verse 25. Ang bawat lumalahok sa paligsahan ay nagsisipagpigil sa lahat ng bagay. Mensahe, ang siyam na bunga ng Espiritu ay larawan ng isang pusong puspos ng presensya ng Diyos. Hindi ito nabubuo sa isang araw, kundi sa araw-araw na paglakad kasama niya. Kapag hinayaan nating gabayan tayo ng Espiritu Santo, unti-unti tayong magiging katulad ni Kristo, mapagmahal, matiisin at mapayapa.